Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito naman po kami sa inyong harapan. Happy weekend sa lahat. Ayan, wala po kaming magawa dahil weekend nga, Sabado walang pasok. Dito lang po kami sa loob ng bahay dahil makulimlim po yung panahon namin. At saka tapos na po kami mag-breakfast, kaya nga tanghali na. Yung kinain po nila kanina, siyempre kanin at saka pansit na bigay ni Kuya Regan. So yan, pag-hi muna kayo. Hi! Hi guys! Welcome to channel ni Mga Laks ni Papa Bets. So ngayon po ay nag-aano po kami ng papaya. Ito, magmumukbang po kami ng papaya noong kinuha ko kahapon. Ngayon ko lang po binalatan at ayan, dalawang morning. Ayan, dalawang putahe po yung isang buo ng papaya. Kasi sabi ni Sia, ayaw niya ng may suka. Kaya ayan, inebahan ko siya ng hiwa. At saka naghiwa po tayo ng panipis. Tapos nilagyan po natin ng asin. At syempre, suka. Kinilaw na papaya. At sayang walang harang, sili. Kasi gustong gusto ko yung anghang. Tapos ngayon, nagtitimpla na po ako. Gusto na ni Sia na merong suka. Ayaw na niya yung hiniwa ko. Itong hiniwa ko na iba. Kaya yan po guys, mukbang muna tayo ng papaya. Dahil wala naman pong pasok. Ito lang muna yung magiging content namin. Kumain ng papaya. Dinalawan niya. Masarap. Oh my gosh, kahulog po yung suka namin. Maano kasi yung panahon ngayon, mahangin. Kukulimlim, araw, tas may hangin. Tapos yung yung kahoy na tinabi ko na panggatong, ayun, kinukuha po ni tatay. Sabi ko, kunin mo na lang yan tay, lahat, para po maging malinis na po dyan. Ayun, nakatatlong balik na po siya, ay nilalagay po sa sako. Hindi naman sa nagchichismis tayo, nagkikwento lang na yung giniba natin na house ni Jing, marami pong nakahingi at nakakatulong po tayo. Ano po siya, medyo malambot na po yung papaya. Nalo-halo ko lang dahil napuno yung yung mangkok, napuno ng papaya, hindi natin mahalo ng mabuti. Yung suka nandun sa ilalim at saka yung asin. Kagabi, balak po namin sana manood sa firework doon sa Plaza Katmon. Dahil December 1 nga kahapon, bukas ng mga lightings ng mga Christmas tree. Maraming tao, may banda. Hindi po kami nakapunta doon dahil medyo masama yung panahon. Tapos timing na naglaba po ako, gabi na po ako tapos nagpakuha pa si Sansan kay Papa Bits at si Papa Bits nga medyo masama yung pakiramdam. Parang lalagnatin siya at ngayon nga nandun sa kwarto. Not feeling well po siya, si Papa Bits. Kaya ayan yung pananghalian po namin. Papaya lang muna. Dahil medyo mga busog-busog pa naman kami dahil kumain naman po sila nung kinuha namin na pang snack ni mamawalin nila, yung steak kumain po sila kanina. Kaya medyo mga busog pa. Kaya ito,
binalatan ko yung papaya. So, bali yan po yung pinaka pananghalian namin. Mukbang muna kami sa papaya. Yan si Sia. Ayan. Hinati ko na lang. Akin ito, sa kanila yung hinati ko. At si Sia, ito talaga yung ano, pinapapak niya, tas kumukuha lang ko siya doon, parang inuulam niya. Yung walang suka at saka may suka. Guys, Sabado ngayon, wala po kaming pasok. 1 week kaming may klase, so ngayon naman, kaming makapaglaro ni Sia. Banding kami, mukbang ng papaya. So, ayan po guys, kakain sila ng papaya. Tingnan nyo yung ano, yung hubot ni Sia. Kay ate Yung, yan. kay ate, kaya pala. Akin to, akin. Sabi mo, kay ate. Tapos ngayon, sa'yo. Mauubos na yung ano, yung sa kanila, yung sa akin hindi pa. Tapos, pagkaubos ng kanila, lilipat dito sa akin. Hindi. Nakapaglinis na po ako ng buong kabahayan dahil maaga din po tayong nagising kahit walang klase. Si Sansan, mayroon namang practice pero hindi naman maaga umalis, mga alas 7, alas 7:30 po yata yun umalis si Sansan. At wala din tayong gaanong gawain ngayon dahil tinapos ko na kahapon. Tapos yung paglalaba ko, hindi po tayo matatambakan dahil naglalaba po ako sa hapon ng hapon. Yung isang araw na labahan, nilalabhan ko na lang, hindi ko tinatambak at hindi po tayo gumagamit ng washing. Hand wash lang po yung ginagawa natin. Yan, humingi pa si Sia. Humingi pa si Sia ng papaya at saka nabibisi po sila sa TikTok. Pinagdidiskitahan nila po yung cellphone ko. Kita ano, nagluto hirap. Ayan po guys, hindi po namin kinaya yung mukbang na pananghalian na papaya. Kakain po kami. Nagluto po tayo ng hotdog at saka itlog. Alas 2 na po yung oras. Di kinaya ng mga bata yung ano namin, mukbang. Pananghalian na mukbang. Kaya yan, nagluto po tayo ng hotdog at saka itlog. Kakain po kami. Kika, mainit. Mainit yung kawali. Wow, init. Mainit yung kawali. Alis dyan, baka mapasok ka. Tapos, ito na mapapasok. Yan, nagluto po tayo ng itlog at saka hotdog. Ulam po namin. Excited na. Huwag niyong kakamayin yan. Huwag kakamayin. Maghintay ha, maghintay. Huwag kamayin. Maghintay sa pag-serve. Hindi po kinaya. Nagrereklamo po sila dahil magutom daw. At saka mag-pray-pray. Sia, parang hindi ka nakikita, Sia. Ulo lang yung nakikita mo. Iano mo yung ulo mo. Iulwa. Sige, pray. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Bless this all our for this great gift which are about to receive from
Christ our Lord. Amen. Good Father, Son, Holy Spirit. Amen. Wala. Malaki, lumabay, silog, itlog, 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 at hotdog, itlog. Itlog. At saka nag-uumpisa na pong umulan. Yay! Ipinasok ko na po yung Excuse me. mga hangir sa labas. Ipinasok ko na dahil papaulan na. At saka yung motor hindi pa naipasok. Tawagan ko Papa Bet. May halagnat si Papa Bits. Pasok yung motor. Nako. Kakain pa si Chrislyn. Kakain. Kain po tayo, guys. Nagutom kami. Hindi kinaya yung ano. Hindi kinaya niya. Yung papaya. At ayan, medyo Naulan. kumukulog. Kaninang madaling araw, malakas talaga yung ulan. Naku, sibon pala. Nandito pa sa likod. Tapos ng bamboo up. Lalaro. Bamboo. Angka? Ako ang lalabate. May dagdiyat na dayon. May dadayon sa dagdiyat. May dagdiyat ko. Si Papa Bits, wala siyang ganang kumain. Mamaya na daw. Linalagnat po siya, tapos pinainom ko po ng Saridon dahil nung magkalagnat po ako doon sa Tacloban, yun lang po yung ininom ko yung medicine na Saridon. At gumaling naman po ako. Ayan, umuulan na. Yung mga kahoy dyan, nabasa na naman. Hindi pa naubos ni tatay. Hindi pa naubos mahakot. Ito po yung snack namin. Tapos, may ano pala ako dito. Yan. Titimplahin natin. Timplahin po natin yung tang. Tama lang po to yung ano, puno yung isang pitsil.
Plug juice. Tapos na po si Creslin kumain. Juice na lang po yung hinihintay. Juice sa malamig na panahon at maulan. Tapos na rin si Sia. Ayan, at lalong lumalakas po yung ulan. Tayo ng tang, inom po tayo dyan. Umulan. At ayan, tinabunan ko po yung bike ni Sansan. Hindi po yan nagagamit dahil flat po yung front. Nakatatlong pabulkit na po siya, ganun pa rin. Nawawalan po ng hangin. Baka babaguhan ng ng guma. Yan, nabasa na naman po yung yung kahoy, sayang. Hindi po naubos ni tatay hakutin. At mabuti din naman na nilagyan lang muna dyan ng ng plywood dyan sa harapan na para po yung tubig hindi pumasok dito. Pero yung pinamilian namin na kahoy ni Papa Bits na magagamit pa yan na nababasa. Ayan, pumapasok po yung yung ulan dyan dahil yung hangin papunta po dito. Wala po akong panangga, maulan na, hindi tayo makakakuha ng plywood sa labas. Yan, lumalakas po yung ulan. Malakas na ulan na may kasamang hangin. Ganon din ang nangyari po kaninang madaling araw, kaya nakabangon tayo ng maaga. Wala naman po siyang tumutulo. Yun lang, yung tilagsik po ng ulan pag mahangin dyan. Pumapasok at saka dito sa banda dito. Yung sinasabi ko kaninang madaling araw, ayan. Pero ngayon, walang pumapasok dyan dahil yung hangin banda dito, kagabi dito. Nandito yung yung hangin, kaya yung ulan pumapasok. Malakas yung kulog. Ayun, yung yung kortina, itinali ko lang muna dyan sa sa may kahoy para hindi mabasa. Sa kwarto naman, hindi naman po siya naapektuhan. Yun yung dalawa. May mga hinangin po ako dito sa likod, pero hindi naman po siya na babasa dahil meron pa dyan bubong. Pero pag ang hangin po papunta dito, may posible pa pong mabasa. Pero hindi. Yan, lalong lumakas. Basa na po dito. Basa. Pero sige lang. Mamaya na lang pag tumigil yung ulan, lilinisan natin. At papalagyan ko din yan kay Papa Bits bukas ng plywood. Pareho ng ginawa niya doon sa sa harapan, sa may gate.
para hindi po pumasok yung ulan na. At dito naman sa kwarto, ayan. Kung walang plywood dyan, baka pumasok din yung ulan. Ayan, basa na. At yung pagkain natin na udlot, yung dalawa tapos na. Papa Bets! Ikaw, Papa Bets! Papa Bets! Papa Bets! Kakain ka? Papa Bets! Ayaw, umano si Papa Bets. Nakabangon si Papa Bets, nakabangon. Papa Bets! Naudlot yung pagkain natin. Andun, bumalik si Papa Bets sa kwarto. Ayaw pa niyang kumain. Andoy! Dagang dito kalakas po. Lalong lumalakas yung ulan. Lagyan natin ng payong. Para hindi ilipad. Tinali lang muna para hindi ilipad. Para hindi ilipad yung payong, tinali natin. Diskarte lang muna, diskarte. Ayan, tumigil na po yung ulan, pero hindi pa as in tumigil dahil may konti pang patak ng ulan. At ayan, medyo nagkaroon ng baha dyan sa labas. Mabuti na yun dahil madadagdagan na naman po yung tubig sa ilalim. At mayroon na naman po kaming tubig. At yung gagawin naman natin, ayan, magmamap po tayo dito. Ganyan lang naman yung kaulan dito. Biglang uulan, biglang hahangin, tapos ayun, titigil na. At tayo naman, maalarma po tayo. At ngayon, nakikita na po natin kung saan pumapasok yung ulan. So, bukas, tratrabahoin namin. Lalagyan po namin ng ng tabing. Lalagyan ng plywood lang muna.
yan. Oh my gosh. Gagawin na naman natin ngayon, maghugas. Tapos yung dalawa, yun pinaligo ko na. Para matapos na ang lahat. Pero hindi pa matatapos, ibig matatapos dahil mag-ano na naman po tayo para sa hapunan. Pero parang mga busog pa kami. Ganyan lang po pag walang klase. Hugas muna tayo. Tumigil na po yung ulan. Talagang tumigil na po siya. Iwan ko kung mamaya-maya naman umulan. Kasi ganyan lang po yung panahon. Iinit, uulan. Yun nga, sinasabi ko, biglang pag ulan, bus ng ulan, tas sabay hangin na malakas naman. Tapos ayan, nanuhugas po tayo. Sa mga nagsasabi dyan na para po tayong maid, hindi naman. Talagang gawain natin to. Alangan naman magkuha po tayo ng mga gawaing bahay ko dito, kukuha pa tayo ng maid talaga. Di magsusundo pa tayo. Kayang-kaya naman natin gawin, so tayong magagawa. Maid lang ba talaga yung tawag sa mga nagagawa ng gawaing bahay? Parang hindi naman. Kasi ako nag-maid po ako ng 15 years, pero hindi po ako tinawag na isang maid. Ang tawag nila din sa akin is mama. Mga inalagaan ko, 5 bata yung tawag sa akin mama. Hanggang ngayon nawala na po ako sa kanila. Mama pa rin yung tawag nila sa akin. Pero yung mga ate kuya, hindi. Mana. Pero yung dalawang talagang bata na inalagaan ko ng 15 years, tawag nila sa akin is mama. Mama Dax. Sila po yung nagpauso ng tawag na Mama Dax na hanggang ngayon po tawag sa akin kahit mas matanda na po sa akin. Mama Dax na rin yung tawag. Mabata, mamatanda yung tawag sa akin Mama Dax. Sila po yung nagpauso sa akin na tawag ng Mama Dax. Yung inalagaan ko po ng 15 years na mga bata. Pero hindi po ako nakarinig na tawagin po ako ng isang maid na lahat naman po ng gawain ng bahay ako po yung gumagawa. So, yung hindi po gumagawa ng gawaing bahay, masasabi ko lang,
siguro, meron kayong maid na hindi po kayo gumagawa. Pero ako hindi ko na kailangan ng katulong. Imbis na kukuha po tayo ng sinasabing maid, ako na lang. At saka, ano naman po yung masama sa maid? Ano ba? Tanong ko sa inyo guys. Sa pakakaintindi ko, yung maid, malaking tulong yan. Lalong-lalo na po sa mga mapera na kailangan nila ng maid. Tas hindi marunong ng gawaing bahay, kinakailangan ng maid. Wala namang masama sa maid. Ano ba? Ano bang pinagkakaanuhan dyan sa maid, sa mga nagtatrabaho ng gawaing bahay? Hindi naman yan masama. At siyempre, gawain natin to. Hindi naman po tayo senyorita-senyorito na hindi kilos, at sino naman pong kikilos sa bahay namin kung hindi tayo kumilos. Makipagpareho lang tayo sa mga bata. Yun, mas mapapasama rin po tayo dahil pag may bumisita dito sa bahay na makalat, madumi, sasabihin, anong klaseng bahay nila Mama Dax? Maganda si Mama Dax, char. Maganda ba? Tapos yung bahay nila, nagkakalat, maraming basura, madumi. Gusto niyo ba yun? Nasabihan nyo na napakamaganda ka, tapos yung bahay nyo naman nagkakalat, walang kaayos-ayos. Mas masama pakinggan. Mas masama marinig na ganyan ang sasabihin sa'yo. Di ba guys? Ano? Tapos na ka mo? Di lang po kayo nagtagal naligo. Nag-aapura kayo sa sa laro nyo. Yan, nagkakandabulol na po tayo guys. Naririnig nyo ba guys yung ingay ng mga palaka? Yun po yung sounds namin ngayong gabi. Mga palaka nagsisipag ngarulingan. Kakaruling po yung mga palaka ngayon dahil tumigil na yung ulan. Yan, kumakain na po yung dalawa, naninihapon na po sila, at yung ulam nila is tsokolate. Yan po yung request nila, tsokolate. Tingnan nyo si Sia. Ang bilis kumain. Ako naman, hindi na po ako kakain kasi parang busog pa ako. At saka ito, meron po kaming saging. Pinaka namin, panghimagas. Yan, si Sia. Nihigop pa ni Kreslin yung tsokolate. May dapat tusulod ang tasa. Inaano talaga ni Koan. Inaano talaga ni Sia yung pinggan niya. Pinapakinis. Si Kreslin na kumakain. Yan. Parang naggagawa siya ng balon. Gayahin mo si Sia, iniipon yung kanin. Yung walang kalat ba? Oo. Si Sia, pag natatapos kumain, yung pinggan niya malinis. Ikaw meron pang mga tira-tirang kanin.
try yung ulamin yung tsokolate. Masarap po ito. Kung ano po kayo makaulam, masarap po ito. Ikaw? Masarap? Lumalaki yung tiyan ko. Ha? Kay busog. Lumalaki daw ng tiyan ko. Kaya nga hindi ko dinamihan yung kanin nila kasi ano na po kami kumain kanina. Mga alas 2 snack. Tapos ngayon alas 6 lang pa naman. 15 para alas 7. Tinanong ko sila kung kakain pa. Oo daw, tas yun. Sabi nila, yung ulam, yung tabliya. Busog ka na? O, kunti naman yung ano ang kunin, yung kanin mo. Ubusin mo na lang. O, si ate, maubos na yung kanin. Sige. Tas wag na kayong malikot. Magpahinga na kayo. Yung labas namin nagsisipag kantahan yung yung mga palaka. At saka yung namin yung tuko nawala, umalis po dyan sa likod ng kalendaryo. At saka hindi ko pa siya narinig humuni. Hindi ko alam kung saan po siya ngayon. Siguro si Tuko lumayas na po ng tuluyan. Tampo na sa akin dahil palagi ko po siyang kinukuhaan ng bahay. Kung saan po siya ngayon, hindi ko pa narinig na humuni. Pagtingin ko dyan sa may kalendaryo, wala na po siya. So ayan po guys, saging yung natin dinner. Bigay rin po ito ni Sir Regan kanina. Ibinigay po niya.